Good morning. Ah, ito po si Dr. Toto Bunyog Kausing at dito tayo mag-uusap tayo tungkol sa nuisance na issue pa rin. Kung matandaan ninyo, ako po ay kinasuhan ng Law Department ng Commission on Election na isang nuisance. At kung ako'y daw sa pagsampa ko ng kandidatura pagka-senador, good morning, really assist you, ako daw ay magdadala ng hiya sa eleksyon or to put the electoral processes in mockery or disrepute. Mawala ng dangal ang eleksyon pag ako'y papayagan tumakbo sa eleksyon. Yan, hindi ko maintindihan, pero nakita ko ang kanilang mga justification ay nagsimula lamang sa the fact na ako'y na disbar. So kung nadisbar ako, ang alam naman nila na yan, nadisbar ako dahil sa pakikipaglaban ko sa korupsyon at pinost ko sa Facebook yung sanampa kong reklamo na plunder laban sa congressman namin dati sa South Cotabato na si Ferdinand Dinan Hernandez. Ngayon, ang kasong iyon na korupsyon ay may resibo na ebidensya. Ang ebidensya na resibo ay dalawa. Ang unang resibo ay yung resibo at saka kontrata ng store na nagbenta ng pagkain doon sa DSWD Region 12. At ang isa namang resibo, yung hawak ko, ay yung binigay din ng store sa akin nung ako'y bumili ng katulad na item na binenta doon sa DSWD. At para nyo malaman po, at kung ano ba talagang pinag-umpisan yan, nagkaroon po ng giyera, nagsimula ng May 2017 sa Marawi City. Noon naglusob yung mga mauti ng mga terorista at nakalaban ngayon ng mga sundalo. In the process, sa pagpatuloy ng giyera, pagsimula at pagpatuloy, tumakbo mga residente. So mga sibilyan ay nagiging bakwit, nagiging displaced persons o IDP. So, ngayon na displaced persons sila, wala sila makain, siyempre. So, ngayon, binibigyan sila ng pagkain ng DSWD. Ngayon, ang binibigay ng pagkain doon ay isa sa mga pagkain, binili dito sa Tacorong Feed Mart na makikita sa Tacorong City. Ang Tacorong Feed Mart po ay isa sa 3 store na pinagkukunan ng supply ng DSWD. Ang isang store ay yung Ace Commercial na nakikita ko ay overpriced din at saka yung Ororama sa Cagayan de Oro City. Overpriced din. Okay. Pero dito ako natutok doon sa kaso ng Tacorong Feed Mart kasi meron akong ebidensya na resibo. Sa binenta ng Tacorong Feed Mart na walang bidding kasi nga gera, emergency purchase, ay binenta sa DSWD ng 515 pesos and 40 centavos ang isang pakete ng pagkain. Ang laman ng pagkain ay munggo, mantika, kafe, at tuyo, at kung ano pa. So, lahat ng items na yun na binenta ay akin ding binili sa Tacorong Feed Mart. Yung mga items na yun ay, kung basihan mo ang kontrata, binigay o binenta ng Tacorong Feed Mart sa DSWD noong November 17 at dineliver noong dapat November 24. Tapos ang sa akin naman, ang the same items na binili ko na 270 pesos and 50 centavos lang kumpara sa 515 pesos and 40 centavos. Ang layo, di ba? Ngayon, ang aking 270 pesos and 50 centavos ay hindi lang kasama dyan ang tuyo. Ang tuyo naman, binili ko sa public market ng Tacorong City na nagkakahalaga po ng 48 pesos ang kalahating kilo. Ngayon, ang sinusupply nila sa DSWD ay 400 grams lang, wala pang kalahating kilo. So ngayon, ibig sabihin, halos 200 pesos ang overprice. So, ang tanong, ilang pakete ba ang in-order para sa mga bakwit na Marawi? Ang in-order po ay 1,143,120 packs. So, ngayon, kung 200 pesos, i-multiply mo o
umabot sa minimum of 226 million pesos ang overprice na binulsa nila. So ganun po, may resibo ako. In short, may resibo ako. So, pinablis ko yun sa Facebook ko, nagawa ko ang reklamo, gawang-gawa ko na. 2019, January 19, pinost ko sa Facebook, pero hindi ko pa naisampa sa ombudsman. Noong 2020, January 31, 2019, dumating ako sa Maynila, sinampa ko. So, ibig sabihin, January 19, pinost ko sa Facebook, inanunsyo ko lang na magsasampa ako sa ombudsman at iyon ang aking reklamo. So, ngayon, isa dyan sa mga nireklamo ko ay si Mr. Jackie Yalaw na ayon sa aking pinagbasihan ng mga dokumento na report po ng isang pinagpipitagan na Philippine Center for Investigative Journalism ay nakalagay doon na chairman ng Bids and Awards Committee. Ito si Jackie Yalaw. Tapos ito si Jackie Yalaw, nagreklamo siya sa Integrated Bar of the Philippines at inudyukan ito ni Congressman dati na Dinan Hernandez. At ang reklamo niya ay bakit ko raw siya isinama, hindi naman daw siya chairman ng Bids and Awards Committee. Ang sagot ko sa kanya, bakit mo sabihin hindi ka Bids and Awards Committee? Pero teka muna, sabi niya, ang ebidensya niya kung bakit daw siya hindi siya chairman ng Bids and Awards Committee ay yung sertifikasyon na binigay ng kanyang kapwa-akusado na inakusahan ko na si Regional Director ng DSWD na si Zoraida Tanggol-Taha na nagsasabi na mula September 12, 2017 ay hindi na siya chairman ng Bids and Awards Committee. Pero noong September 11, pababa, ay chairman pa rin siya, hindi niya tinanggi. At yun naman ang nakasulat sa ABS-CBN na report na kinopya din sa Philippine Center for Investigative Journalism. At yan din po ang nilabas sa Mindanao News na report na kinopya sa Philippine Center for Investigative Journalism na kung saan nireport na si Jackie Yalaw ay chairman. So, ibig sabihin, kung hindi yun totoo, dapat sana kinasuhan niya yung ABS-CBN at saka Mindanao News na hindi totoo, pero hindi niya kinasuhan. So, ibig sabihin, totoo. So, despite that na aking pruweba, yung itong investigating commissioner na abogado rin, na siya inassign ng Integrated Bar of the Philippines sa pag-imbestiga, nagdesisyon siya sa findings of facts niya na ako'y nagsinungaling. At sinungaling daw ako sa pagsasabi sa aking kaso na si Jackie Yalaw ay isang chairman sa Bids and Awards Committee. Hindi lamang niya inaalintana na naisampa ko na rin sa ombudsman ang kasong yon. Kung naisampa ko na sa ombudsman, ibig sabihin, official na proceedings. At kung official na proceedings, sa kasong sinampa ko, tanging ombudsman lamang ang makapagsabi sa lahat ng issue na nilagay ko ron. Ito lamang makapagsabi kung ako'y nagsisinungaling o hindi sa bawat pitak na binabanggit ko. So, ibig sabihin, kasama rin yun sa pitak na binanggit ko ay yung pagsasabi ko na Bids and Awards Committee Chairman, si Jackie Yalaw. So, ibig sabihin, tanging ombudsman lamang pwede magsabi. Pero, ito naman ang IBP. Bakit siya nagsabi na ako'y nagsinungaling, na hindi naman totoo ako nagsinungaling? So, nevertheless, ang problema niyan, may tinatawag kasi kami na findings of facts. Ang findings of facts, kung ano nangyari, ay walang kapangyarihan ang Supreme Court magsasabi kung ano talaga nangyari. Ang may kapangyarihan lamang sa pagsasabi kung ano talaga nangyari ay yung nag-imbestiga. So dahil ang nag-imbestiga ay nagsabi na ako ay nagsisinungaling, hindi na binaliktad ng Supreme Court. Sinabi ng Supreme Court na naniniwala na lang sila sa sinabi ni Investigating Commissioner Attorney Gilbert L. Makatangay na sa ngayon napag-alaman ko na siya yung presidente ng Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. So ibig sabihin, ito si Makatangay ay walang konsensya. Pasensya ka na, sinususpitsahan ko, binayaran ka talaga ni Bantag, ni Gerald Gitalig Bantag, na dating Director General ng Bucor, kasi galit na galit si Bantag sa akin dahil ako po ang tumayo na spokesman ni Percy Lapid at siya ang inakusahan na pumatay kay Percy Lapid at nanaig kami doon, nanalo kami doon. At siya ay pa-wanted, nagtatago sa ngayon.
At dahil siya bilyonaryo na po siya, maraming kinuha ayon kay Persilapid, kumita ng 1 bilyon mahigit yan si Bantag mula sa mga preso na pinalabas niya na namatay sa COVID, pero pinalaya niya at pinapalitan ng pangalan. Ganun po ang nangyari dyan. So in other words, to shortcut, ang IBP ay ang investigating commissioner at saka IBP mismo nagpabayad dyan. Bakit pasensya na IBP? Bakit ko nasabi nagpapabayad? Kasi may kasabay ako na ibang mga disbarment na kaso laban sa akin. Bakit sabay-sabay na desisyonan? Lahat ng iba ginawa niyo, may suspension ako kahit na walang dahilan. So ibig sabihin, the fact na nagdesisyon kayo ng bagay na walang dahilan, ibig sabihin may karga. Binigyan kayo. Ganun lang ho kasimple yan. So in other words, ang akin po, shortcut way of saying, wala po akong immoralidad sa disbarment na pinataw sa akin ng Supreme Court. So kung walang immoralidad, hindi mo pwede sabihin na magiging dahilan para ako ay sasabihin na yung aking pagsampa ng aking kandidatura sa pagkasenador ay magbibigay sa balag ng alanganin, magbibigay ng masamang pangalan sa eleksyon. Di ba? Ganun na ho, kasimple yan. At saka walang koneksyon ang disbarment sa pagiging nuisance. Ang nuisance, ang definition niyan ay lack of good faith, lack of bona fide intention. Ibig sabihin bona fide, good faith, lack of bona fide intention to run for the position that for which he filed their certificate of candidacy. Masasabi ba niya na wala akong intention na mahigit 1 taon ako nagsasalita na ako'y tatakbo senador? Siyempre may intention talaga ako. I want to win it at all cost. To campaign it at all cost in order to gain the objective that I want to achieve. Ganun lang ho kasimple. So, in other words naman, sa kabilang banda, para nila masasabi na wala akong intention na tumakbo na maganda, wala akong intention maganda, ay isang bagay yan na mahirap patunayan, abstract. Bakit abstract? Dahil po kung may intention ako ula, nasa loob lang po ng aking isipan yun. Sino ba makakita kung anong laman ng utak ko? Wala. Kahit ako hindi ko makikita. Pero alam ko dahil ako nag-iisip na ang intention ko parang nanliligaw ako sa aking asawa na sinasabi ko ay totoo nagmamahal sa iyo. Sasamahan kita hanggang buhay. Kaya sinamahan kita, nagpakasal ako sa iyo. Parang ganun lang yan. So, ibig sabihin, wala namang nakakita. Pati yung nililigawang babae, sumagot sa lalaki na nanligaw sa kanya, pero hindi nakikita ng babae yung utak ng lalaki na nanligaw sa kanya, pero bakit niya sinagot? In the same manner, ganun din po yun sa pagtakbo ko ng pagkasenador. Nagsampa ako, ang tanging panghawakan lamang nila na ako'y sasabi na totoo, yung certificate of candidacy ko na nagpapakita na ako ay sincero sa pagtakbo. Ganun lang kasimple. So in other words, wala talaga silang ebidensya. Kung walang ebidensya, so hindi ako nuisance. So ngayon, in passing ang argumento nila, stretching beyond imagination ang argumento ng Law Department ng COMELEC. So yung 4 na abogado ng Law Department ng COMELEC ay dahil doon, kinasuhan ko sa Supreme Court ng disbarment din. Ang akusasyon ko sa kanila, nang imbento kayo ng kaso na wala namang dahilan. Okay, tinanggap na ng Supreme Court ang kasong disbarment sa 4 na abogado ng Law Department ng COMELEC. At siyempre, sigurado ako, kinakabahan na ngayon itong 4 na abogado ng COMELEC. Gumagawa sila ng kwento sa akin na dahil disbarred ako, ay magdudulot lamang daw ako ng kahihiyan sa electoral process, sa eleksyon. Kasi daw, ayon sa kanilang argumento, at kung ako ay mahalal, magiging isang magbibigay ako ng masamang halimbawa doon sa Senado. Sinasabi nila sa kanilang argumento na ang Senado ay isang sagradong opisina. At ang opisinang yan po ay dyan po hinuhubog ang magiging presidente balang araw. Sa pag-argumento nila ganun, mukhang nakalimutan po nila sasabihin na si Digong Duterte naging Pangulo ay hindi naging senador. Si Cory Aquino na naging Pangulo ay hindi naging senador. In fact, teacher nga siya nagsimula. Private school teacher pa. Si Fidel Ramos na naging presidente, hindi naging senador. Defense secretary lang siya. Tapos si Erap, nagsenador siya.
pero bobo pa rin. So nagsumunod sa kanya, si Gloria Macapagal Arroyo, nagsenador. Pero kawatan ang nangyari sa kanya, pangangawat. Ang sumunod sa kanya ay si Noynoy Aquino, nagsenador. Medyo maayos-ayos. Pero marami pa rin sa kanya mga tinalaga na naging kurap. Ang sumunod sa kanya si Duterte, hindi naging senador, mayor lang o congressman pinakamataas. Pero naging presidente at kinamumuhian pa at pumatay pa ng 30,000 megit. Di ba? So ngayon, ano ngayon ang pundasyon ng argumento ng Law Department ng COMELEC para sasabihin na dahil ako'y disbarred, ako'y magdadala ng isang masamang pangalan para sa sagrado na opisina ng pagkasenador, ng mga senador. Di ba? O ngayon, titingnan natin, kung ako'y nanalo, anong gagawin ko? Mamaya ako sasabihin ko anong gagawin. Ikumpara natin ngayon sa mga nanalo, anong ginagawa nila? Si Robin Padilla, pasuklay-suklay ng biguti sa Senado, kumakain lamang, hindi naman nagtatanong ng maayos. Tapos, I move, dapat siya na, inutusan siya ni JB, mag-move ka. Ang kala mo, I move. Hindi niya alam kung anong gagawin. Diyan makikita. Tapos, ito naman si Rapi Tulfo, nagmagaling-galingan. Kala mo magaling. Tapos, nagsagawa ng batas na pinanukala niyang migrant workers, no? Migrant law. Tawag siya Magna Carta for seafarers sa mga seaman. Lumilitaw na ang kanyang ginawang batas ay mas pabor pa sa may-ari ng barko. Anong klaseng congressman? Anong klaseng senador yan? So, di ba ito yung nuisance? Si Robin Padilla ay nuisance. Ibig sabihin nuisance, annoying. Giving annoyance to the Senate. O ito naman si Juan. Direktohan na natin si yung mga nagnakaw ng PIDAP. Si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla, si Enrile. O hindi ba sobra pang nuisance yan na ginagawa? Kung susundin natin ang argumento ng Law Department, kung mahalal ka, magbibigay ka ng masamang pangalan sa Senado. Ikaw ay nuisance. So ngayon, tanongin ko ngayon ang Law Department, ito ba nuisance ba si Bong Revilla kasi nung na-elect siya, nagnakaw siya sa PIDAF niya ng 124 million pesos? Nagdesisyon ang Sandigan Bayan, acquitted siya, pero pinapasauli sa kanyang 124 million pesos na hanggang ngayon na hindi pa niya sinauli. Tapos si Jinggoy naman, noong nahalal siya, nagnakaw din siya at ang number 1 na sinikuan niya na testigo si Robito Quezon. Bakit ko paniniwalaan si Robito Quezon? Kasi nung tumistigo si Robito Quezon na kumita siya sa PIDAF ni Jinggoy, ay nagsauli muna ng 40 million pesos si Robito Quezon sa gobyerno. Kung ikaw ay hindi nagnakaw, bakit ka magsauli ng 40 million? Di ba? Ibig sabihin kung nagsauli si Robito Quezon, ay totoo yung kanyang sinasabi na siya nagnakaw din sa pamamagitan ng komisyon na pinoproseso niya yung PIDAF ni Jinggoy at saka nyo kay Enrile. So, ibig sabihin, talagang may ebidensya kayo na nagnakaw kayo. So, ibig sabihin, nuisance ba si Jinggoy? Di ba nuisance yan? O, ngayon, kung sabi mo nagbibigay ng pangalan Senado, titingnan natin si Enrile. Si Enrile naman ay mukhang 180 million plus ang kanyang inaakusa sa kanya na ninakaw niya. So ngayon, acquitted siya kasi lumalabas po na hindi daw pirma ni Gigi Reyes yung mga papel na pinadala doon sa mga implementing agency na nag-uutos na ililipat ang pera na gagamitin sa PIDAF ni Enrile, ibigay kay Napoles. So ngayon, sinong nuisance ngayon? Kumbaga, pwede natin sabihin, sino ang baliw? Ikaw ba baliw ka, Toto Kausing? Kasi gagawin mo, pag baliw ka, pag nandun ka na si Senado, pati kayo Senador, magiging baliw ka lang, lahat ng gawain mo baliw. So, sino ngayon ang baliw na hindi pa ako nakapasok? Si Jinggoy bang baliw na nagnakaw na? Si Bong Revilla? O si Enrile? O ang bagong baliw sa Senado, walang iba, kundi si Win Gatchalian. Akalain mo naman, yung plaka na numero 7, ang tawag dyan sa English ay vanity plate. Yung vanity plates po, marami yan. Yung number 1, ang tangi makagamit lamang yan ay presidente ng Pilipinas. Yung number 2, ang pwedeng gumamit lamang yan ay vice president ng Pilipinas. Ang number 3, ang pwedeng gumamit lamang yan ay Senate President
ng Pilipinas. Ang number 4, ang pwedeng gumamit lamang niyan ay ang Speaker ng House of Representatives. Yung number 5 na plaka, ang pwedeng gumamit lamang niyan ay yung Chief Justice ng Supreme Court. Ang number 6, ang pwedeng gumamit lamang diyan ay mga secretary, mga cabinet secretary. So mga DSWD, kung sino pa mga secretary. Ang number 7, yan naman po ang mga senador. Ang number 8, yan po yung mga congressman. Ang number 9, yan po mga Supreme Court justices. Ang number 10, yan naman po yung mga Court of Appeals justices. Ang number 11, may iba pang mga opisina. Ang number 12, yan naman po mga RTC judges. Ang number 13 sa iba at ang fiscal ay number 17. Ang MTC judge, number 17. So, ganun po yung mga vanity plates. Ngayon, mga plakang yan, talagang sadyang nilagay yan. Ang pinaka-purpose diyan para malaman ng tao kung sino ang dapat bigyan ng paggalang pag dumadaan sa kalsada. Number 1 yan. Number 2, malaman ng tao na mga traffic enforcer na huwag mong hulihin yan. Hindi mo bawal mo hulihin yan. Yan po mga sinasabi dyan. Pero sa usapin, sa busway, na dumaan ka sa busway, dyan sa EDSA, espesyal na kalsada yan. Para lamang yan sa mga bus carousel. Mga bus lang dyan dumaan. Kita mo nung ginawa nila yan, wala ng traffic sa EDSA. Ang ganda nga ng naisipan ng taga-MMDA dyan. So dahil wala ng traffic at hindi pinapayagan ng ibang sasakyan na dumaan dyan. Kaya nga, naggumasto sila ng 1 billion kada taon para lang sa pagsisiguro na walang ibang makadaan kundi bus carousel lang, mga ambulansya na may lamang tao, yung President, Vice President, Chief Justice, Senate President, at saka Speaker of the House. Yun na ang pwede dumaan dyan. Ang senador, bawal dumaan. Ang congressman, bawal dumaan. So, bakit dumaan naman si Win Gatchalian? So, ibig sabihin, nuisance ba si Win Gatchalian? Dahil lunahalal siya, ay ang numerosity na sasakyan na ang may-ari ay ang Orient Pacific na kumpanya na pag-aari. Siya naman ay isa sa may-ari. At ang presidente ay kapatid niya na si Kenneth. At ang gumamit ng sasakyan ay tatay niya na si William Gatchalian. Hindi ba nuisance ka? At ang pinaka-naging nuisance mo dyan, Win Gatchalian, ay ang plaka na numero 7 ay para lamang sa iyo. At bakit mo binagamit sa iyong tatay, pinagamit mo sa iyong kapatid, pinagamit mo sa inyong korporasyon? Sa ano ka ba? Wala kang paggalang sa Senado. Ikaw ang nagdala ng kasamaang pangalan sa Senado. Dagdagan pa nito si Rapi, paimbestiga-imbestiga. Kinakampihan pa si Win Gatchalian. Kikikwento kung paano ginawa ng sasakyan, sinong sinundo, at ang sinundo daw nanggaling pa sa Japan, pero hindi binanggit ang pangalan. At hindi rin binanggit ang pangalan ni Win Gatchalian. Ito pang isa si Jewel Villanueva. Ayaw niya, bigyan na, wala daw dapat yan, hindi na dapat daw bigyan ng pansin yan. Eh di, Diyos ko, sino po ang doysan? Sino po ang baliw? Mas baliw pa to sa akin, ito sila ni Win Gatchalian, si Joel Villanueva, saka si Rapi Tulfo. So ngayon, ano magiging katwiran ng COMELEC para sa pagsasabi na hindi ako papayagan dapat tumakbo ng pagkasenador dahil ako'y baliw at gagawin ko lang na laruan ng baliw ang Senado? Kita mo, ang layo. So dahil dyan, sinampahan ko po sila ng disbarment complaint at walang pundasyon. At ayon po sa batas ng disbarment, isa sa dahilan na pwede mong patanggalan lisensyang isang abogado ay kung magsampa siya ng kaso na walang pundasyon at walang binasihang facts o nagsisinungaling. So in other words, katumbas na rin ang pagsisinungaling yan, yung ginawa ng 4 na abogado ng Law Department ng COMELEC nung kanilang sinabi na ako ay magiging nuisance lamang kung ako'y papayagan nila na tumakbo. So, yan po ang sinasabi nila.
So in other words, hindi ko malaman kung saan sila kumuha ng makapal na mukha. Ang mga pangalan po ng 4 na abogado ito, si Attorney Maria Norina Istangaro Kasingal. Siya po ang Attorney 4 o yung hepe ng Law Department ng Commission on Election. Ang kanyang mga tauhan ay si Attorney Albert Leonard C. Rodriguez, si Attorney Renel B. Tatlong Hari, Attorney Elmer H. Abad. So yan po ang kanyang mga kasama na sa mga kinasuhan ko. So ang nangyari niyan, kung ganon, sigurado ako na dapat parusahan sila kasi tama na po itong pangyayari. Ang isa pa pala, by the way, bago ko pumroceed sa kasunod na topic, si Sara Duterte, hindi ba buang siya? Ang tingin ko buang siya. Naging kung naging vice presidente siya, ba't pinayagan niyo tumakbo yan? Oh, hindi ba nuisance siya? Kita mo naman mga resibo na binibigay niya para patunayan kung saan niya nagastos yung confidential fund. Nako, kung mga pangalan ng mga peke na mga restaurant, meron pa Mary Grace Piatos. Ang alam ko meron Mary Grace na restaurant. Alam ko meron Piatos pero pinagsama ang pangalan. Marami pa po. Tapos nilista lang, lump sum nilista kung saan ginastos ang pera ng confidential fund. In the same manner, na ang mga congressman dyan, kasama na po yan ang nag-imbestiga sa Quadcom, ay mga nuisance din. Bakit ko nasabi na mga nuisance? Nung naging congressman sila, nagkaroon ng mga Cadillac, mga mamahaling sasakyan, si Benny Abante. So hindi ba siya nuisance? Kung magtanong parang buang din. Di ba? O ngayon, kung may nuisance natin, tatawagin si Sara dahil ang kanyang mga resibo ay peke na pinapakita kung paano niya ginasta ang confidential fund. Hindi ba natin matatawag na nuisance din si Benny Abante, si Dan Fernandez, lahat na namang senador, kasama si Jinky Luistro, na ang kanilang patunay kung paano nila nagasta yung perang binigay sa kanila ng House of Representatives ay puro lista rin lang. Ang nakakatawa dito, iniimbestigahan nyo si Sara Duterte, yung sarili nyo, hindi nyo imbestigahan. Yung ibang opisina, hindi nyo imbestigahan. Yung opisina ng speaker, hindi nyo imbestigahan. Pinapatawag nyo kahit sino, pwede nyo matawag na mapa-aresto kung hindi darating. Bakit hindi nyo patawag ang mga tauhan ni Bongbong Marcos at ipa-aresto nyo rin kung hindi darating para malaman nyo kung saan ginasta ni Bongbong Marcos ang mga confidential fund niya? Bakit hindi nyo ipatawag si Speaker Romualdez? At kung hindi siya mapatawag, yung mga tauhan ni Speaker Romualdez, paupuin ninyo, ipaliwanag kung saan nagasta yung mga pera ni Speaker Romualdez. Bakit hindi nyo imbestigahan sarili ninyo para malaman natin kung saan nyo ipinundo yung mga pidap ninyo, mga pork barrel ninyo? Bakit hindi nyo patawagan, bakit hindi nyo imbestigahan ang Senado at ipatawag mo lahat ng mga tauhan ng Senate President para malaman kung saan ginastos ni Zubiri dati na siyang Senate President at ni Chis Escudero sa ngayon. Bakit hindi yung lahat na ng ahensya ng Pilipinas patawag nyo para magkaalam-alaman at para matigil na rin itong mga corruption na ito? Selective nga kayo eh. Although pasalamat na rin ako si Sara na tutukan nyo. Kasi dapat naman talaga. Pero mas marami pa ang malaking kwento. Mas malaking kwento kaysa kay Sara Duterte. Ang pinakamalaking magnanakaw dyan ay sa totoo lang si Romualdez at saka si Bongbong Marcos. O bakit naubos ang quick response fund para sa mga bagyo na 30 billion pesos? Saan napunta yun? Bakit hindi nyo patawag ang mga tauhan ni Bongbong Marcos para malalaman, magkalam-alaman kung saan napunta yung quick response fund? Bakit hindi nyo ipapatawag ang DPWH, ang lahat ng tao na mga pinapatupad, na nagpapatupad ng flood control projects ng mga congressman? Bakit hindi nyo patawag si district engineer sa bawat distrito sa ating bayan? Sila po ang nagpapalabas ng proseso, ng anunsyo, kung magkaroon ng bidding sa bawat distrito ninyo. So, siya lang nakakalam kung sino man dumating na bidder, sinong nanalong bidder. At
sa pagpapatupad ng mga proyekto, mayroong inhinyero ang ating DPWH na hindi siya pipirma kung hindi natatapos ang gawain at hindi rin makakolekta ang mga kontraktor kung hindi pipirmahan ng inhinyero ng pamahalaan na naka-assign doon sa proyekto. Bakit hindi patawag yan? Para magkalaman-laman na lahat. Kaya sa totoo lang, okay lang, sabihin na natin, sige, at least may naumpisahan ka. Well, that is an argument of mine na there is no such thing as nuisance candidate. That's number one. Number two, nakalagay po sa Section 69 ng Omnibus Election Code na kung saan iyan ang ginagawang basihan ng Commission on Election para sa pagtanggi ng mga tao na gustong tumakbo kung makakitaan nila ito na nuisance candidate. Tatlo po ang katwiran na pwedeng gamitin ayon sa batas. Yung unang katwiran, yung sinabi ko, if the filing of the certificate of candidacy will put the electoral process in mockery or in disrepute. Yan ang kinaso nila sa akin at kinonek nila dahil sa ako'y na-disbar, natanggalan ng lisensya sa pagka-abogado. At ang pagkatanggal ko ng lisensya, hindi man lamang nila inaalintana, hindi man lamang nila inusisa na ako'y makatarungan at ako'y para lamang sa bayan, parang sinakripisyo ko ang sarili ko dahil lumalaban ako sa korupsyon, sa pagnanakaw na 206 million. Hindi nila nakikita yan. So kung ako ay sincero sa pakipaglaban na hindi pa ako senador, how much more ang aking gagawin kung nandun ako sa Senado? Napakatindi. Bakit hindi sila mag-inquire sa akin? Tatanungin, ano ba talaga gawin mo, Attorney Causing o Engineer Causing o Dr. Toto Causing? O Dr. Toto Bunyong, ano magagawin mo sa Senado kung ikaw mahalal? Sa gayon, ako'y makapagsabi na ang una kong gagawin, alam niyo ang una kong gagawin? Ipapanukala ko na pag-isipan ko na napaka-importante ng sitwasyon na lahat dapat ng mamamayan na magka-ospital dapat ay libre. Kailangan natin kasi maraming mga mamamayan natin na kahit mahirap walang pera, pero mga may utak at nagagamit natin sa ating lipunan, pero namamatay na lamang. Pero ito'y mga matatalino. Pero ito'y mga hindi magnanakaw. At ito'y puro magagaling na hindi magnanakaw. At ito ay magre-retiro na lamang karamihan, sila hanay na yan. Na yung mga nagre-retiro na walang pera, kundi mga pension lamang, yan po yung mga kawani ng pamahalaan, pati mga opisyal na walang ninakaw. Ang isang general na aking kilala na walang ninakaw nang siya'y mag-resign, magretiro, ay si General Makaspak. Nakilala ko ito. Lagi itong nagsumasakay ng jeep. Pumupunta ito sa opisina namin sa People's Journal Tonight. At ang lagi niyang kausap ay si Tata Iking Gonzales na sports writer ng Times Journal sa noon. Sports editor pala. At ako naman, lagi ko siya nakikita kasi ako'y paborito ni Tata Iking Gonzales na sports writer. So lagi niya akong pinagpakilala doon at bilib na bilib ako kay General Makaspak. Kasi matapos niya magretiro bilang isang NCRPO na hepe, ay siya ay sumasakay lang sa jeep papunta sa journal para magbisita araw-araw kay Tata Iking Gonzales. Ang isa pang general na akin nakilala na walang ninakaw, alam mo sino? Si General Adolfo Abinido. Nagretiro ito ng general, may utang pa sa credit card. Hindi sinisingil pa ng credit card. May utang siya ng 170 plus thousand pesos sa credit card sa BPI. Kinasuhan siya ng BPI. Kinuha niya akong abogado, wala pa nga siya, hindi pa nga nagkabayad sa akin. Kasi pension lamang ang inaasahan niya sa pagkabuhay niya. So, naipanalo kong kaso niya sa BPI. Siningil siya ng BPI sa utang na nagsimula sa 170 plus thousand. Sinisingil na siya umabot na 2 milyon. Hindi mo ma-imagine kung paano tumubo sa 2 milyon. 2 milyon ang utang. Kinaso ko. Kinasuhan siya. Dinipensa ko. Nanalo kami. At inutos ng korte na ang dapat niya lang bayaran ay 200 plus thousand lang. Umabot hanggang Supreme Court. Nanalo pa rin ako. In-affirm ng Supreme Court ang panalo ko. So, ginikwento ko lamang ito para sabihin, sino ba ang baliw? Ako ba? O sila ni Chis Escudero? O sila ni Rapi Tulfo?
O sila ni Joel Villanueva? O sila ni Win Gatchalian? O sila ni Sara Duterte? Sino pa? So, Diyos ko, Lord, dapat tigilan na natin yung sistema na kung nasa poder kayo, kahit wala kayong katwiran, pinipihit ninyo ng husto para lamang kayo makaperwisyo. Sa totoo lang, ladies and gentlemen, ginagawa nila yan kasi ayon sa taga-abogado ng taga-Comelec na nagkwento sa akin, hindi ko man babanggitin pangalan niya. Si George Erwin Garcia, hiningi niya ang ulo ko at parusahan ako sa kanyang paghihiganti laban sa akin na hindi tanggapin ang aking kandidatura at sasabihin nila na ako ay nuisance dahil sa ako'y na-disbar. Yan po ang katotohanan. Kaya dahil dyan, ang isa pa rin na kasama niya sa commission na aking binira din sa YouTube, sa vlogs ko, pinuna ko yan, kinritisas ko yan. Si Ferolino, Aimee Ferolino, Ampolokyo. Hindi ko alam kung bakit tinanggal niya ng apelido ng Ampolokyo. Kasi apelido ng mister niya yun. Pero nabalitaan ko, yung kanyang boyfriend ay si Senator Bato de la Rosa. So ngayon, anong binira ko na topic laban kay George Erwin Mojica Garcia? Ang una kong binira sa kanila, sa kanya mismo pangalan at ang kasamahan niya na komisyon lamang. Wala akong binanggit na pangalan. Ang binanggit ko na pangalan si George Erwin Garcia lamang. At sinabi ko na klarong-klaro na dinaya ninyo nung ikaw ay komisyoner na Smartmatic ang nagsabi at nagkuna ang 31 million ang boto na nakuha ni Bongbong Marcos at 32 million ang nakuha ni Sara Duterte at number 1 pa si Robin Padilla na hindi man lang nangakampanya. Di ba? Napaka-imposible yan. So, lumabas po sa ebidensya na sila mismo nagbibigay ng ebidensya sa amin na kanilang in-upload sa computer na transmission logs. At in-upload din nila sa sa website ng Comelec yung tinatawag na raw files kung saan sa raw files na yan nung aming inukay, tinanggalan na yung mga dumi at lumalabas na iisang makina lamang ang pinanggalingan ng lahat ng resulta ng boto na nagbibigay ng 31 million kay BBM at 32 million kay Sara Duterte at number 1 para kay Robin Padilla. At ang makina na yan ay isang computer yan na may numero na 192.168.0.2. Ladies and gentlemen, ang lahat po ng mga computer, cellphone, o router, lahat ng klaseng devices kung tawagin sa English, kapag na-connect mo na sa internet, may sari-sariling numero na ilalagay niyan. At ang naglalagay ng numero diyan ay hindi mismo yung gumawa ng mga device ng computer. Hindi yung halimbawa Apple ang gumawa ng Macintosh. Hindi. Kundi ang magbibigay po ng numero ay yung tinatawag na International Authorized Numbers Authority. At ang AYANA ang tawag diyan. Ang AYANA po ang opisina nila sa Amerika. Covered niya buong mundo. So, sa kada bansa, may inassign siya na numero. Kung sa Pilipinas, may inassign siya na numero. At ang pag 192, ibig sabihin yan, private. Ibig sabihin, private ay hindi nakakonect sa internet. Ganito po yan, ladies and gentlemen, para maintindihan ninyo ano ang information technology. Ang lahat ng internet sinasabi mo ay connection lamang ng mga lahat ng computer sa buong mundo. Okay? So ngayon, para malalaman, magko-connect ang internet, ang isang computer sa isang computer, kailangan malaman kung saan ang address ng computer na yan. Iyan na ngayon pumasok ang papel ng Internet Protocol number. Para malaman mo may specific number kung pang Amerika, may number. Kagaya ng mga telephone code, pag 63 Philippines, pag number 1 USA. Ganun yun. Ganun din yan sa Internet Protocol number. So ngayon, pag highway, mayroon magbibigay niyan ang inassign ang AYANA sa Philippines. Sa Philippines naman, may sariling mga number na inassign para sa Globe. May sariling number inassign para sa Smart. May sariling number inassign para sa dito at para sa ibang internet service provider sa Pilipinas. So ngayon, yan ang highway. Kapag mayroon kang router, kakabit ka sa kung anong compute, anong kwan,
provider, PLDT o Converge o Smart o Globe, meron kang router. Ang router mo, may numero na ibibigay ang Ayana, ang Globe o Smart o PLDT o Converge. May ibibigay sila number dun sa router mo. Ang number na yan, ang tawag dyan is Public Internet Protocol Number. Ngayon, pag may router ka, siyempre, marami kang computer sa loob ng bahay mo, 10. I-connect ngayon doon sa computer mo sa 10. Pero paano i-connect? May ginagawa mga, parang kung sa kuryente ordinaryo sa bahay niyo, meron kang extension wire. Isaksak mo doon, mga ventilador mo, TV mo, lahat. Parang ganun nangyari. So, ang sa internet naman, pagpasok ng router, mula sa router, isasaksak ngayon yung parang extension wire, pero tawag dyan hub, link switch, hub. Tapos yung hub namin, link switch, maraming sasaksakan. Sasaksak mga cable, 10, usually 10. So ngayon, pag lumabas, pagpasok, ang numero ng router mo, kung halimbawa, 192.01.2, magiging 192.01, 192.168.00 ang router. Tapos, ang internet, ang kanyang tinatawag na link switch ay magiging 0.02. O di kaya 0.01 ang router, tapos 0.02 ang nakakonect na unang computer. Ang ibang computer kasunod 0.03. Tapos ang sunod 0.04. Sunod 0.05. Hanggang sa 10 computer, 0.011. Ganon po sistema. So ngayon, kung 192.0.2, yan po ay isang computer na nasa private. Kasi lahat ng 192 na numero nagsimula ay nasa tinatawag na private network. So, ibig sabihin, nanggaling sa labas through router at pumasok siya, yan ang gateway niya, papasok siya ngayon, nagiging private. So, ibig sabihin, konektado through cable ang 192.168.0.2 na computer kaysa mga computer ng community. Ganun po yun. So, naipakita ko, na-explain ko, sariling ebidensya mismo ninyo nagsasabi na ang nanalo talaga dyan ay hindi totoong nanalo. Si Bongbong Marcos, si Sara Duterte. At naniniwala ako dahil sa punong-puno ang rally na hindi mahulugang karayom, rally ni Leni Robredo sa Macapagal Avenue, punong-puno yan. Buong Macapagal Avenue pinuno ng tao. Nagrally siya sa may Pasig. Buong Pasig na ng kalsada doon sa loob ng Meralco Avenue ba yun? Punong-puno. Ay, kundi Meralco Avenue sa loob. Punong-puno. Tapos nung nagrally dito sa kanto ng Ayala at saka Buendia, punong-puno. So, ibig sabihin, iyan pong indikasyon na si Leni Robredo talaga nanalo. Ngayon, iyan ang aming akusasyon. At hiningin namin niya kay Judge Erwin Garcia, asa na mga kailangan mag-imbestiga na tayo. So, umabot na kami sa punto na pumayag na rin si Erwin Garcia na mamili ang grupo ko na Tiin Trayo ng mga presinto na papabuksan at ang kumabuksan, bibilangin ang boto at ikumpara sa boto na sinabi ng Smartmatic. Aba hindi natuloy, kayo na nga nagutos, hindi nyo pa tinuloy. Ibig sabihin, talagang naghiganti ka, George, sa akin. Dagdag pa niyan, na kinantahan ko pa siya na talagang ibang-iba ka, George, ibang-iba ka, George, ibang-iba ka, George, mag-resign ka na lang. Ginawan ko pa siya ng kantang ganun, kinompose ko yan para sa kanya. Pagkatapos yun, nadugtungan na nagpalabas ng ebidensya si Dan Marcolita na nagdeposito sa Cayman Island o sa abroad itong si George Erwin Garcia. At binigyan siya ng pera, ng suhol, ng miro na siyang nanalo sa transaksyon dito ngayon sa computer. So, 1 billion din ang binigay. Yan ang sinasabi sa ebidensya ni Dan Marcolita. At panghuling ebidensya na nilatang ni Dan Marcolita ay yung pinakita nila na yung account number nakapangalan kay George Erwin Garcia. George Erwin Mojica Garcia. Mayroon pang address. So, para ma-testing nila kung totoo ba o hindi number na yun, ang ginawa nila ni Dan Marcolita at ng kanyang kasama, nagdeposito sila ng $100 sa mga account numbers na yun, 2 account numbers. Pumasok, tinanggap, at nagbigay pa ng resibo.
ang pagtapos deposito. Ang lumabas na deposito na resibo nakalagay kay George Erwin Mojica Garcia. Oh. Yan ang kinagalit niya sa akin. Dahil sa dinami-dami ng vlogger, ako lamang ang tumutulong sa grupo nila ni T. Entrayo. Ako lamang sa dami-daming mga vlogger, ako lamang ang pangunahin na nag-comment at nagpaimbuyog at umulit sa mga pinalabas na sinisiwalat na expose ni Dan Marcolita. Pero bakit si Dan Marcolita ay hindi niya ginawang nuisance? Tumakbo rin si Dan Marcolita na senador. Ang sagot, kaklase niya po sa UP si Dan Marcolita. Number 2, si Dan Marcolita ay isang iglesia ni Cristo at takot sila sa iglesia ni Cristo. Yan po katotohanan. So ngayon, ang pinakahuling tanong, sino bang baliw? Si Toto Kausing ba? Para magbibigay ng masamang pangalan para sa ating panghalalan na proseso? O si Win Gatchalian na namimigay dapat siya lang ang may-ari ng plate number na 7 pero binigyan niyang kanyang tatay, binigyan niyang kumpanya ng kanyang kapatid. For your personal service lang yan, number 7 na plaka. Bakit mo binigay sa iba? Sino ba? Si Joel Villanueva at si Erwin Tolpo na tinatago nila? Yung plate number 7, hindi nila mabanggit-banggit ang pangalan ni Win Gatchalian. O si Sara Duterte ba? Na walang ginagawa kundi magsisinungaling sa mga resibo para patunayan kung saan napunta ang kanyang 125 million na confidential fund? Sino? Sino mas baliw? O yan, si Ruben Padilla ba na sumusuklay lamang sa Senado? Di ba sila nagbibigay ng kahiyan sa Senado? O si Ruben Padilla, si Bong Revilla ba na inakusahan nagnakaw 124 million sa Senado na siya senador na? O si Jinggoy Estrada na nagnakaw din sa Senado, inakusahan. Nanalo nga lamang sa mga ebidensya na hindi mo maintindihan. Maling-mali yun. At o si Enrile na ang intindihan, tinago-tago rin. Kaya yan po ang dahilan kung bakit mas gusto ko pa ang quad ko mag-imbestiga. Kahit na marami akong pagpupuna sa mga kasapi nito. Pero gusto ko pa na iniimbestiga ng Quadcom at Senado. Kasi ang lahat ng kaso na nabuo ngayon, matindi ay dahil sa investigasyon ng Quadcom at saka Senado. Yung Parmalin iba nakasuhan, hindi lang sinama si Duterte at si Michael Yang. Pero dahil yan sa investigasyon ni Gordon. O, si Alice Go, nakasuhan dahil sa investigasyon ni Risa Hontiveros. Ganon din si Cassandra Leong, nakasuhan sila dahil din sa mga investigasyon ni Risa Hontiveros. Dami, kaya mas gusto ko pang ganon. So anyway, hanggang dyan lang muna tayo, no? Ang isa naman, si Lito Lapid. Hindi ba nagdadala ng kahiyan? Wala man lang membro o chairman ng Committee de Silencio. Siya yung chairman ng Games and Amusement, tapos siya pang hindi nag-imbestiga sa Pogo. Anong klase? Kaya protector ka talaga ng Pogo. Sino pa? O, si Tol Tolentino. At least, pinupuri ko sa merong nilabas siya ngayon na maritime law na kinagalit din ng China. Na sa maritime law ay tinukoy dyan kung diniklara ng Pilipinas kung ano ang mga teritoryo ng Pilipinas. Kasama ng exclusive economic zone territories. Oh. Sino pa? Si Aimee, na anak ni Mayor Arsenio Lacson. Sino pa? Si Nancy Binay. Si Ivy Binay, na kapatid niya na parang sila may-ari ng isang pwesto sa Senado. Si Pia Cayetano, na andyan na yung kapatid niya, papatuloy pa rin pagka-senador. Si Camille Villar, na nandiyan na kapatid niya, ang nanay niya, tapos si-senador pa rin. Si sinong baliw? Ang tanong niya, sinong baliw? Si Toto Kausing ba o yung itong mga taong ito? So, Erlinda Lapiceros, good morning. Si Putin, 18B, Miro Street, Gerard Garcia, cover up, Chairman Garcia, resign. Dapat mag-resign yan si Garcia. Ranger Valdemoro Jr., naka-timing din sa live mo, Senator Toto. Salamat po, Ranger. Maayong buntag, Senator Toto. Naunsa naman yung kumilik. Oy, so si Putin, Chairman Garcia, resign. Danilo Sugilon, tae mo. Landslide victory na nga yun eh. Anong landslide victory? Landslide victory sa Smartmatic. Tinutukoy ba kay Marcos?
Hindi rin ako niwala sa iyo. Francisco Campo Mangulabnan, good morning po Katoto. Ano po ba ang link na pinagkukunan nyo ng partialist ng mga dineklarang Comelec? Meron po siyang link. Ang hirap lang ng website ng Comelec, hindi user-friendly. So anyway, link ko mamaya. Facebook user Romel Bingson, when agpaiso, when agpaiso, okay. So, tapos Facebook user Kabonyog Dr. Engineer Toto Kausing, 192.168.0.2 ang ginagagalit at kinatakutan sa iyo ni Garcia. Totoo po yan. Shirley Geyser, good morning po Engineer Toto Kausing. Iwatani, Japan, Engineer, license mo naman ang ilalaban mo. Of course. Salamat po Toto Bunyog sa nilahad ninyong katotohanan. So, good day, Dr. Toto. Malinaw na po ang daan ninyo tungo sa Senado with the guidance of our Lord Jesus Christ. I do believe in God and the power Almighty. Ikan tayo doon, dadalhin tayo doon sa tama. Facebook user, tama at alamin din ang confidential funds nila. JD Adavin, tama po kayo. Jamie Arrio Pagita, magandang umaga Dr. Toto Kasi. Facebook user, thanks for your expositions and revelations. Take note ako sa mga nabanggit mong pangalan. Tapos sa Mountain Dew, ilaban lang Engineer Toto Kausing. At saka gusto ko pala tawagan si Dr. Lucanyas, isa rin sa diniklara na nuisance. Si Sixto Bagaflora Lagari, isa rin sa diniklara na nuisance. Siya po iadhikain niya jury kagaya para sa akin. Tapos sino pa Itod, maayong aga Katoto. Ed JD Adavin, hello po. Nick Coles, magandang gabi po. Alex Ulin, Facebook user, good evening po, Idol Dr. Toto Kausing, nanood mula sa Quezon City. Amuyong, di ka ba pwedeng mag-file ng petition sa ISI? Antayin ko muna po. Pero nais kong i-announce sa inyo na sa ngayon, pagtapos ating vlog, gagawa po ako ng petition sa Supreme Court na aking i-petition na ideklara na null and void yung paggawad nila ng disbarment sa akin. Ang rason ko po, may bagong batas ang Supreme Court na nilabas patungkol sa kung ano ang parusa. Ngayon kung susundin yun ang bagong batas ng Supreme Court, hindi dapat disbarment ang parusa sa akin, kung hindi suspension lamang. Kaya yan po ang gagamitin ko. At lahat naman po na bagong batas, basta nakapabor sa isang tao na naapektado sa mga prosesong ganun, kung akusado ako, it must be given in favor of me. So, kaya pwede kong gamitin yun. Facebook user, naimbang Rabi, Dr. Engineer Toto, laban ng tayo para sa katotohanan. Amo yung engineer, may tanong po ako, wala na bang choice na ibalik? Mayroon pa yan, gagawa tayo ng diskarte. Kaya nga sabi sa akin, natutuwa naman ako sa inspirasyon na binigay sa akin ni dating Chief Justice Artemio Panganiban. Sinulatan niya ko, you can do it, you are a good lawyer. Sabi niya sa akin, Nathaniel Aquino. Ibig sabihin na, disbarred na ako, tawag sa akin, good lawyer. Believe naman ako kay Chief Justice Artemio Panganiban. Good morning po, Dr. Toto. Number 1 ka sa amin for Senator. Sana makapasok tayo. Pipilitin ko yan. Facebook user, we support you. Ivar Mozar, good morning, Dr. Toto. Kasi watching from San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat po. Tapos si Helen Baguio, good morning po, Senator Doc Engineer Toto Kausing. Tapos si Iwatani, Japan, magandang umaga po, Engineer Toto. Mayap Abak, sa mga kabalin ko dyan sa Pampanga. Watching from Jeddah, Saudi Arabia. Jojo Jestro, good morning po, Dr. Toto Kausing from Iloilo. Madamo nga mayong aga sa tanan. Really assist you. Okay. So, yan po ang aking masabi at aking bubuksan naman ang aking si Juliana Kirchfield. Kung ang mga politiko ay nasunod ang batas, maayos sana ang buhay ng mga Pilipino. Salamat. Si Risa Hontiveros lang po. Siya lang sa totoo lang maasahan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi nakasuhan yan sila ni Alice Good saka si Cassandra Leong. So, saka si Kibuloy. Kaya mo, napagkilimutan si Kibuloy. Si Kibuloy ba hindi magiging nuisance dyan? Bakit pinayagan niya tumakbo? Ranger de Valdemoro Jr., pinipersonal ka na Garcia. Siya ang dapat walisin sa gobyerno. Jose Habonete, good day, Atty. Toto Kausing for Senator. Laban lang. Mananaig pa rin kayo. Manalig sa Diyos. Tama po. Ranger Valdemoro. So, Erlinda Lapaceros. At saka isa pala, bakit naman sino to?
yung Caloocan na tumakbong si congressman, ay mukhang ideklara ata nila yan na nuisance. Si Igay Erisi, ilang beses na naging congressman sa Caloocan, tapos ideklara nyo na nuisance. Ay, nako. So anyway, magbubukas po ako ngayon sa aking sa aking Facebook. Titingnan ko, babatiin ko ang mga dapat babatiin. Kasi po nakita ko na walang pangalan sa aking StreamYard ang mga ibang nakakuan. Si Cristita Pilarda, good afternoon, no? Si wag po titigil, ituloy ang laban. Sabi po na ni sino ba ito? Hindi po yan. Tingnan mo na. Mali yan. So ito sa bagong ito. Titinan ko yung mga nag-comment dito sa akin. Si Antonio Buensisoso, mabuhay. Si Crisanto Jesus Mamenta, Romel Bingson, Wenag Paiso. Okay, sabi niya. Tapos si Romel Bingson, Kabunyog, Dr. Engineer Toto Kausing, 192.168.0.2 ang kinagalit kinatatakutan ni Sayuni Garcia. So, Bengs K. Rinaldo, salamat po, tutubon yung sinilahad mong katotohanan. Yan mga sinabi dito. So, okay. Actually, marami pa ito. Paki-share na lang, paki-like at share itong ating vlog na to at para mas maraming nakakaalam at maraming mapapatunguhan ito sa ating panawagan sa katarungan. Okay, hanggang dyan lamang po at siguro may iba pang pahabol. Si Rene Raganas, congrats po, tuloy ang laban, sabi niya ni Facebook user. Kung sino man yung tingnan ko kung sino siya. Si Evie Sanchez, o nga siya nasabi, congrats po, tuloy ang laban. So, magandang umaga po sa lahat at ito po si Toto Kausing. At kailangan humingi ako ng tulong siya. Betong, magandang umaga. At si Facebook user din, Senate hearing in aid of legislation, pwede ba message demand an invited witness resource person for government to provide travel accommodation and okay, may Senator Toto Kausing, Willie Ong, Vic Rodriguez, Marcolita. Okay, so yan po ang ating pagtatapos sa ngayon at magandang umaga po. At magandang umaga. Amy Perolino, Ampologio, George Erwin Garcia, Janete, good morning.